Mga kabombo, para sa mga update dyan sa pambansang pondo na sisimula na hong talakayin ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. Pero yung 4Ps na dapat sana ay may 129 billion na pondo ay yan ay batay dun sa panukalang 2026 national budget, zero budget, no? At yung House Majority Leader na si Sandro Marcos ay hiningan din ho ng komentaryo hinggil dun sa isinusulong na charter change. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ay binigyan ng pondo na nagkakahalaga ng mahigit 129 billion pesos sa ilalim ng panukalang 2026 national budget. Subalit walang alokasyon o zero budget para sa ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP sa ilalim ng nasabing NEP. Ito ang kinumpirma ni Budget Secretary Amenah Pangandaman. Ang AKAP ay ibinibigay para doon sa mga minimum wage earners kung saan nagkaroon din ito ng kontrobersiya dahil binigyan ito ng alokasyon sa 2025 national budget na nagkakahalaga ng 26 billion pesos. Sinabi ni Pangandaman, mayroon pang natitirang pondo sa 2025 national budget ang AKAP. Limitado rin anya ang fiscal space kaya hindi muna isinama ang AKAP na binigyan ng pondo. Ipinaliwanag ng kalihim na nasa mahigit 10 trilyong piso ang orihinal na kabuang halaga ng budget proposals mula sa mga ahensya, ngunit hindi lahat ay napagbigyan. Sinabi naman ni House Committee on Appropriation Chairperson Micaela Swansing na hindi pa napag-usapan sa Kamara ang AKAP, ngunit magbabase umano sila sa isinumeteng National Expenditure Program. Dinipensahan din ni Swansing ang AKAP at iginiit na lubhang nakakatulong ito sa mamamayan lalo na sa mga hindi naaabot ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at minimum wage earners. Pakinggan natin ang pahayag ni Budget Secretary Amenah Pangandaman. May batas yan, di ba? So, meron yung computation kung ilan ang beneficiaries na binibigyan natin. So, for NEP 2026, we provided a total budget of 112.997 billion pesos. So, intact po yun para sa lahat ng recipients ng ating 4Ps. So, you will see an increase because there's been a reduction from this year's budget. Doon po sa AKAP, wala po sa budget ng DSWD for next year. Sa budget message naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang tupad o tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Workers Program ay binigyan ito ng alokasyon ng 11 billion pesos habang ang Department of Labor and Employment Integrated Livelihood Program ay ipinanukalang makakatanggap ng 2.2 billion pesos na budget. Dinipensa ng Pangulo ang pondo na inilaan sa 4Ps dahil makakatulong ito na mabigyan ng dekalidad na buhay ang nasa 4.4 million na mga marginalized household beneficiaries. Kabilang sa mga tulong na ibibigay ay cash grants, rice subsidy, enhanced support services intervention grants, cash grants para sa first 1,000-day health monitoring during pregnancy hanggang sa maging 2 taong gulang ang bata. Samantala, naniniwala naman si House Majority Leader Sandro Marcos na hindi ngayon ang panahon para talakayin ang issue ng Constitutional Convention o CONCON o Charter Change o CHA-CHA, lalo at sinisimula na ng Kamara ang budget deliberation para sa panukalang 2026 national budget. Ginawa ni Marcos ang pahayag kasunod ng pagbuhay sa issue ng CHA-CHA at CONCON. Giit pa ng House Leader ang pagbusisi sa budget ng mga ahensya ng pamahalaan na isang madugong proseso na kailangang pakatutukan. Sa katunayan, hiniling ng Kamara sa Senado na palawigin pa ng 1 linggo ang talakayan sa budget sa Kamara. Sa isang interview kahapon, sinabi ni Marcos, mas bibigyan nila ng focus ang pagtalakay sa budget para maipasa ang pambansang pondo sa takdang panahon. Una nang inihayag ni Representative Marcos na hindi niya hahayaan na maipasa ang budget sa plenaryo ng Kamara na hindi naaayon sa National
Expenditure Program. Inihayag din ni Majority Leader na nakapagdala na sila ng imbitasyon sa mga ahensya ng gobyerno sa nakatakdang budget deliberation. Sa darating na Lunes, August 18, 2025, sisimulan na ng Kamara ang budget deliberation. Pakinggan natin ang pahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos. Oh God, I'm not even. That's nasa budget pa lang tayo. I think let's not bring that up. It's the wrong time and the wrong place. Si House Majority Leader Sandro Marcos. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.